sa totoo. Alright, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, ayan na, tinanong na ni Sir Milan itong si Laura kung husband material ba ako? Bagamat narinig ni Laura dati na kailangan niya mag-ingat kasi nako, babaero pala itong si Sir Milan. Parang hindi naman halata na kinokontrol niya yung sarili niya. Ang dali niyang matunaw. At nakikipag-usap pa rin. Yan ang aking sinasabi. Ewan ko, pero ano nga ba mangyayari sa kwento natin? Siguro iniisip ni Laura na, baka naman habulin kasi ng babae, baka sinisiraan lang siya ng mga lalaking nai-insecure kay Sir Milan. Lalalalala. Ayan. Siyempre, itong si Laura. Minarites na yung usapan nila ni Sir Milan kasi ang haba ng hair ng ate mo. Marites ka. Opo. Pero may makikita. Pagkakataon nga naman parang rom-com talaga na 30 tao sa isang komite ang nagsulat ng kwento natin ngayon. Anong makikita ni Laura at kanyang friend na si Emily na magpapatunay ba o hindi sa narinig niyang reputasyon ni Sir Milan? Ituloy na po natin. 11:25 ang ating oras, ang ating kwentong pinamagatang Higher Education. Bakit ba? Talaga, Laura? Sinabi yun ni Sir Milan? Grabe, Emily. Alam mo, sobrang nga akong speechless nung sinabi niya yun sa akin. As in, nag-blush talaga ako ng sobra. Pero nung mapansin niya yun, sabi na lang niya sa akin na huwag ko na lang daw pansinin yung sinabi niya. Sus, di kinilig ka naman dyan, Laura. Sinabi mo pa. Grabe talaga, Emily. Nararamdaman ko, may gusto rin sa akin si Milan. Oh. Tinatawag mo na siya ng walang sir, ah? It means may something na sa inyo. O sana nga, Emily. Alam mo, si Milan na talaga ang dream husband ko. Oh, Emily, sino ba yung tinatanong mo dyan sa labas, ha? Laura, tingnan mo yun, oh. Si Sir Milan yun, di ba? Uy, friend, may kasama siyang ibang girl. Oo nga, Emily. Hala, mukhang sweet silang dalawa. From what we see, obvious na may relasyon sila ni Sir Milan. Laura, naku po, may iba na pala ang prospect husband mo. Nangangasim na naman yung mukha mo, Laura. Teka, parang alam ko ng dahilan. Nagsiselos ka, no? Amber, si Milan, meron na pala siyang ibang mahal. Ano? Pero hindi ako nagsiselos, no? Naging kami ba? Hindi naman, di ba? Sus, hindi raw nagsiselos? Achuchu! Ayan kasi, masyado kang umasa na may something na mangyayari sa inyo ng prof mo. Pero ang ending, nga. Pero teka, sigurado ba kayo ni Emily na si Sir Milan yung nakita ninyo? You know, parehong malabo ang mga mata nyo, no ba? Ano ba, Amber? Sigurado kami. Si Milan yung nakita naming may kasamang ibang babae. Ay, naku, insan. Ganito pala kasakit yung umasa ka lang sa wala. Grabe to. Partida ha, wala pa kayong relasyon ni Sir Milan pero nasasaktan ka na ng ganyan. What if pa kaya kung naging kayo na tapos nahuli mo siyang nangangaliwa? Eh di mas masakit yun. Baka nga magpakamatay ka pa dyan eh. Alam mo, Laura, kung hindi talaga kayo para sa isa't isa ni Sir Milan, huwag kang umarte dyan na parang katapusan na ng mundo para sa'yo. Nandiyan pa naman si Romaine. Grabe, to the highest level ang pagmamahal sa'yo ng batang yun. Ay, Laura, cheer up.
Malay mo ba kung anong status nila ng babaeng yun? Malay mo, ka-fling lang pala niya. At saka kung ako sa'yo, sasabihan ko na si Sir Milan na gusto ko siya. Malay mo, magbago ang ihip ng hangin, tapos maging kayo na rin in the future. Bakit kaya halos 2 linggo nang walang paramdam si Milan sa akin? Ay, kung sa bagay, ilang beses ko rin siyang iniwasan. Ay, akala ko, makakaya ko na wala siya sa akin. Hindi pala. Kasi palagi siyang laman ng puso't isipan ko. Nandito na ako sa tapat ng bahay ni Milan. Di ba? Ano ka ba? Ikaw talaga. Ito naman yun eh. Oo lang eh. Ano kayang ingay yun? Teka, parang nanggagaling sa loob ng bahay. Sandali, masilip nga sa bintana. Diyos ko, si Milan, may kasamang babae sa loob ng bahay niya. Naglalambingan sila. Diyos ko po. Teka, bakit ba ako umiiyak? Makaalis na nga. Bakit ka ba umiiyak, Laura? Dahil ba yan sa prospect husband mo na si Dr. DeVos? Siguro nga, Romaine, tama ka. Tigilan ko na nga ang pag-iilusyon na maging kami ni Milan. Hindi ako yung tipo niyang babae. Tingin lang niya siguro sa akin nakababatang kapatid lang. Ang sakit pala ng ganito. Kahit na wala akong karapatan na umarte ng ganito. Kasi never naman naging kami. Pero umasa kasi ako eh. Ang sakit malaman sa ulo na umasa ka lang pala sa wala. Laura! Nandirito si Milan! Gusto ko raw niyang kausapin. Papupuntahin ko na lang dyan, ha? Laura? Ikaw pala, sir. Bakit umiiyak ka? Ano nangyari? Manhid ka ba, Sir Milan? Sinaktan mo ang kalooban ng kaibigan ko. Ha? Ako? Sinaktan ko ang kalooban ni Laura? Anong ginawa ko? So kaya pala palagi mong nire-reject ang calls ko at hindi mo nire-replyan yung mga text ko sa'yo. Siguro nagagalit ka sa akin na hindi ako nagpaalam sa'yo na pupunta ako sa Belgium 3 weeks ago. Ha? Nasa Belgium ka? Ano yung nakita ko na may kasama kang babae dun sa mall? Tsaka ano yung nasilip ko ng isang araw na nakikipaglambingan ka sa ibang babae? Ha? Ako? May kalambingang babae? Sandali. Sigurado ka bang ako yung nakita mo? Sino lang ba ang Milan DeVos sa mundo, ha? Di ba ikaw lang? Oh, bakit tumatawa ka dyan? Ano bang nakakatawa dun? Sir, nakaka-insulto na kayo ha. Sandali. Huwag kayong magalit sa akin. Maniwala kayo sa akin. Nasa Belgium ako ng almost 3 weeks para sa isang seminar conference. Yung nakita mo siguro ay yung identical twin kong si Marlon. Ha? Ha? May May kakambal kakambal ka? ka? Opo, may kakambal po ako. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa bahay at ipapakilala ko kayo sa kanya. Nako, humanda talaga sa akin yan si Marlon. Ang bilin ko, bantayan lang ang bahay ko eh, hindi magpatira ng babae. Talaga? Nagsasabi ka ng totoo? Oo, maniwala ka sa akin. Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos nga ako. Kasi mahal kita, Milan. Sa maniwala ka o hindi,
na-love at first sight ako sa'yo. Malaking pressure sa part ko dahil alam kong mahirap magustuhan ng isang tulad mo ang katulad ko. Pero kahit ganun, Milan, naniniwala pa rin ako sa salitang pag-asa. Kaya sobra akong nasaktan sa mga nakita ko. Laura, tahan na. Milan, sorry kung pinagdudahan kita. Wala yun. Ang mahalaga, Laura, ay nagkaayos na tayo. Pagkakataon nga naman. Kaya pala, laging naakusahan itong si Milan na babaero. Meron palang kambal. Talagang identical twin. Yan ang pinakamasarap na Ang na-invento pangalan sa ay balatang. Marlon. Bakit yung isa Milan, ito si Marlon? Bakit hindi Rome? Gusto ko makausap ang tatay mo. Oo. Ewan, nakahinga ng maluwag itong si Laura nang malaman niyang hindi si Milan ang kanyang nakita, kundi si Marlon, ang identical twin. Kakambal na Hindi naman kakambal. peke ang pag-ibig ko sa iyo. At mayroong pagkakataon, ngayon niya lang sinabi na may kambal pala ako, sorry. Maganda palang palusot yun, ano? May kambal pala itong si Sir Milan. At yung kakambal niya, kahit kamukhang kamuka, magkaiba sila ng personalidad. Babaero to, it's at Bargas daw kumilos. Okay, ano pang mga panggulantang ang kailangan nating abangan? Isa lang lamang ang paraan. Tapusin na natin ang kwento nating pinamagatang higher education. Laura, kasama mo pala si Sir Milan. Akala ko ba tayong dalawa lang? Kaya ako pumayag na makipagkita sa'yo eh. Ikaw naman? Para namang hindi tayo magkaibigan. Opo ka, Romaine. Ano po bang pag-uusapan natin, Sir? Laura. Nasabi sa akin ni Laura na ate mo pala si Romina. Oo, kapatid ko nga siya. Ang babaeng niloko mo. Romaine, kaba walang babaeng niloko si Sir Milan? At saka sigurado ka ba na ako ang lalaking nanloko sa kanya? Hindi mo ba naitanong sa ate mo kung ano ang pangalan ng lalaki? Hindi ko na una itanong sa kanya kasi hindi naman kami close. At saka sa ibang bahay siya nakatira. Pero nakita ko kayong magkasama nun. Kaya alam kong ikaw yung boyfriend ni Ate Romina. Nagkakamali ka. Hindi ako yun. Kung ganun, sino yun? Sir Milan, nakikita ko na sa labas ang kapatid mo. Papasok na siya sa loob ng coffee shop. Ha? Kapatid? Milan! Laura! Sorry I'm late. Uy, may kakambal si Sir Milan? Romaine, ang identical twin ko, si Marlon. Siya yung sinasabi mong ex-boyfriend ni Romina. Yes, I'm Romina's ex-boyfriend. I guess ikaw yung half-brother niya. Romaine, am I right? Nice to meet you. Bilib talaga ako sa'yo, Laura. Magaling ka palang kumanta. Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi mo pa ba ako nakitang mag-video okay? Anyway, maganda ba yung kanta ko? Oo naman. Pero curious lang ako. Bakit ba yun ang kinanta mo? Kapag kasama kasi kita minsan, nape-pressure ako. Kailangan kasing lumevel naman ang beauty ko sa kakisigan ng crush ko. Nasabi nga sa akin ni Emily na crush mo raw ako. Matagal na. Laura? Siguro panahon na para sabihin ko to sa'yo. Mahal kita. Ganun ba? Ang totoo niyan, katulad mo, na love at first sight din ako sa'yo. Kaya nga, ginagawa ko to. Kaya nga, kung umi-effort ako todo-todo. Dahil nga ikaw ang prospect wife ko. The feelings are mutual kung ganon? May pag-asa ba ako para sa'yo? Siyempre naman, meron. Sa susunod na buwan, gagraduate ka na ng college.
Parang kailan lang, no? Dati, estudyante mo lang ako sa algebra. Ngayon, future girlfriend mo na ako. Basta Milan, tandaan mo ha. Kahit na-graduate na ako at magkaroon ng magandang trabaho, hindi pa rin ako magbabago. Ako pa rin ang Laurang nakilala mo nun. Kailangan ko pa bang manligaw sa'yo para maging tayo? Hindi na kailangan. Dahil daig pa na naniligaw yung mga efforts at pagsuporta na pinakita mo sa akin. So tayo na? Boyfriend mo na ako from now on? Sure, mahal. Can I kiss my girlfriend? Teka, sandali. Napipressure ako. Bakit ka naman napipressure? Kasi, kumain ako kanina ng burger na may maraming sibuyas. Hindi pa ako nagsisipilyo. Alam ko, kahit na marami ka pang tinga, ayos lang yan sa akin. Mahal naman kita eh. So, can I kiss you now? Sige na nga. Paano kung sa nalasahan niya yung sibuyas ng burger at hindi pala sila tumuloy? Pero di na nangyari kasi ayon sa kwento, nakapagtapos si Laura at nagkaroon ng magandang trabaho. Habang si Milan naman, patuloy na nagtuturo sa kilalang universidad dito sa Pilipinas. At ngayon ay 5 years na silang magkarelasyon at nagpaplanong lumagay sa tahimik. At wala nang mahihiling daw si Laura sa kanyang buhay. Kasi masaya siya. Paano kung yung kakambal pala ni Milan ang sumingit bigla? Di may part 2 yung kwento natin. Joke lang. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang ating kwento ngayon na pinamagatang Higher Education. Sinulat po yan ni Christian Senga sa direksyon po ng magkapatid na Eric at Jojo Galvez. Ang mga gumanap bilang si Laura, Amber at si Emily, bilang nanay ni Laura, Amber at si Emily, 3 sidekick, si Aya Mandak na nanunumbalik, Blair Arellano bilang Romaine, Ellie Ray Martin bilang ang kambal na Milan at Marlon bilang si Laura, si Marjorie Innumerable. Thank you po sa mga artista natin. Gusto ko lang po sabihin mga kapatid na hindi po dapat tularan ang ginawa nitong si Sir Milan. Hindi po. Okay. Yung implikasyon na ang matinong teacher, isang responsableng teacher, ay hindi magkakaroon ng feeling sa kanyang estudyante. Opo. Ay kahit sexual ito, ay imposible. Opo. Kasama yon sa teritoryo at tao lang din ang mga teacher. Pero merong dapat na teritoryo, may hanggahan lang dapat yon. Ang nararamdaman na yon ay may boundary na hindi dapat tawirin. Opo. At sa nangyari kanina, narinig natin, yung mga boundaries ng teacher at estudyante ay nabablur, lalo na magkapit-bahay pa pala sila. At marami dito ay lumabag sa Code of Ethics for Professional Teachers. Halimbawa, kasi okay, bakit nga ba pinagbabawal ito? Yung power balance, unang-una, nasa position of authority itong teacher at yung estudyante. Under niya. Pero, Opo. bukod sa ina-undermine mo yung educational environment, ini-expose mo yung teacher mo sa posibleng mga kaso ng misconduct at anumang umiiral na polisiya kaugnay sa pakikipagrelasyon ng isang guro sa estudyante. May parusa yan. At ito'y posible rin makaapekto sa reputasyon ng paaralan. Kahit sabihin mong hindi sila officially mag-on. Yung the fact lang na nagde-date o nagde-dinner o nagla-lunch o magkasama sa isang lugar na hindi sa school base. Ito pa, sa Code of Ethics, Section 4. A teacher shall not accept favors or gift from learners. Inaanuhan pa ng cake. So pwede mong i-argue na, hindi ginagawa niya yan as kapitbahay, regalo, bilang kapitbahay binibigay ko sa kanya. Pero ano ang mangunguna dito? Diba? Correct! Gift from learners, their parents or others on their behalf. Yan. Section 6, kung may kakilala po kayong ganyan, mga teacher na ganyan,
Kapwa nyo teacher, pwede nyo po ireklamo. Section 6 yan, nakasulat. Opo. Section 6. Section 7 naman. In a situation where mutual attraction and subsequent love develop between teacher and learner, the teacher shall exercise utmost professional discretion to avoid scandal, gossip, and preferential treatment of the learner. Lusot? Pwede mong sabihin na, hindi naman sinabi dito na huwag kang makipagrelasyon, huwag ka lang mag-iskandalo at huwag kang magpachismis, parang ganon. So huwag kang papahuli, ganon ba yun? Marites ka. Sakali, ewan. Pero, sa huli, ano bang magagawa natin kung love conquers all? Okay, sana nag-enjoy po kayo sa ating kwento ngayon mga kapatid, lalong-lalo na po ang may mga kakabaliwang mga teacher. Asawa ko ang tatay mo. Ay! Oo, asawa mo tatay ko. Sabagay, si Mang Erning, pulis kasi dati yun eh. Oo, dito po nagtatapos ang isa na namang episode ng programang Sana Lourdes. Dito tayo sa